po sa ating mga 1 AIS 4, AIS 5, AIS 6 at saka 1 SEDSOC 3. So ito po ang ating lecture 2 para sa prelim ng inyong subject sa Living in the IT Era. And please note na meron po itong kaakibat na quiz na ibibigay ko ng Thursday. Although yun pong lecture 3 natin ay mag-overlap sa lecture 2. Tsaka yung quiz 2 ay sa quiz 3. 1 week pa rin naman ang palugit niyan. So just please take note and make sure na kayo po ay nakapag-attendance dito sa video lecture na ating ginawa. Okay, so start off. Ang technology natin through the generations magsa-start sa Gen X. Bakit po sa Gen X magsa-start? Basically, ito yung generation after ng baby boomer. So ito yung mga 70s to 80s. Ang concern nitong mga to, dito sila nag-start na magkaroon ng mga automated na appliances and gadgets. Tapos doon na doon nag-start yung yung video games na uso siya. Yung doon din ang pag online shopping dito rin nag-start. Tapos yung yung mga pinakaunang or pinaka start ng ng social media, so MySpace and Friendster dito rin po nag-start. Kaya sila ang technically lahat ng platform ay nadaanan nila. So ito yung mga 1965 to 1976. So after ng baby boomer, sila naman yung tinawag na baby bust. So yun yung tatandaan nyo. Bakit sila tinawag na lost generation? Kasi sila yung nakaabot dun sa walang gadget at saka merong gadget. So nasa gitna sila. So basically ito din yung concern ng ito ang concern sa kanila sa Gen X. Sila yung nag-start dito yung generation ng walang pinaglalaban or wala silang social agenda kasi hindi sila pinanganak after ng gera, bali pinanganak sila na nagre-resist ng gera. Kumbaga yan tingnan mo yung mindset nila, what's in it for me attitude, ganun sila dito. Pag sinabi rin pong Gen X, sila yung may pinakamaraming generation na graduate. Tapos basically meron silang mas mataas na level ng ng morality or at least yung yung pagdating sa divorce, hindi lahat ng Gen Xers ay konting away, hiwalay, parang pinupush nila. Sila ay stay together for the kids, parang ganyan. Kasi nga mas mataas yung bilang nung mga nakagraduate sa kanila with regard sa kanila mga bachelor degrees. So here we have the characteristics of Gen Xers. So I won't be discussing this one by one, pero please take note since the items here might appear on your quiz. Ayan. How do the Gen Xers use technology? So most of them are tech savvy, although yung level ng pagiging tech savvy nila ay hindi singhip nung dun sa mga later generations, pero it doesn't mean na hindi sila marunong gumamit. Kasi if you will notice, based on statistics, they have 92% sa kanila or almost 9 out of 10 has a cellphone. Tapos 7 out of 10 at one point owned a computer. Tapos 6 out of 10 naman owned a laptop. So 5 out of 10 basically meant na nagkaroon sila at one point ng MP3 player or iPad or yung kumbaga yung yung sumunod sa Walkman nagamit nila. Although yung e-book kasi medyo mas matandang generation, hindi sila naging sa e-book. Although yung game console kasi sa generation nila nag-start ito at one point sila yung kumbaga precursor nito, sila yung mga progenitor nito kasi halimbawa yung Atari, Nintendo Family Computer, yung Sega, yung PlayStation 1, sa kanila sila yung nakaabot nito eh. Tapos meron din dito na 45% marunong pong gumamit ng browser sa kanilang mga phones. And 2 out of 10 will say na social media, kumbaga yung status nyo sa social media iisipin ng peers ninyo. Okay? Tapos 1 out of 10 sa kanila okay lang na gumamit ng internet or gumamit ng social media habang nagtatrabaho. What are the notable notes ng nangyari po sa Gen X? So basically ito yung tinatawag nating MTV generation kasi yung music videos dito nag-start. Tapos yung rap music din dito rin nag-emerge nung sila yung mga teenager.
So, ang mga concern natin dito, yung mga old school rappers, kunwari NWA, tapos Tupac Shakur, tapos Notorious B.I.G. So, rest in peace dun sa dalawa. Pero dito sila nag-start yung, kumbaga, yung genre na hindi lang rock, classical, at saka R&B, at saka country. Sila yung nagdagdag ng isa pang genre, which is yung hip-hop dito nag-start. Tapos, what are the challenges for their generation? So, usually, ano sila tawag dyan, ang concern nila, basically sila yung sila yung generation na work hard, pero hindi work smart. Paano work hard? Natuto itong generation na ito na mag-grind. Halimbawa, ang sweldo ko piso lang, pero i-grind ko yung pisong yun. Hindi sila nag-iisip kunwari sa generation nyo, nahihirapan kayo sa finances nyo daily. Yung iba sa inyo, magta-try maging content creator. Sa generation na to, ang tingin nila sa inyo, pag nasa bahay ka lang, wala kang trabaho. Kailangan magtrabaho ka para kumita ka. Hindi pa sila marunong mag-isip na there are other means or other ways for you to earn money and earn your living. Kasi ang mindset nila, ang trabaho, yung mga traditional na trabaho lang. Okay, so we will proceed to lesson 4 naman. Or yung bali lecture 3 to, pero ang laman natin lesson 3 and lesson 4 sa inyong module. So please take note na lang din. So ano po ang generation Y? So yung millennials po ito. So ako ang kasama dito, sadly ha. So bali ito yung parang mga 1977 to 80s or 90s, ito kasama sila, okay? Kasi basically ito yung dito nag-start yung mag full blown na naging obsessed sa social media at saka sa internet yung generation na to. So pag sinabi kasing millennial, ito yung last batch na kung magkakalagitnaan ng kabataan namin, biglang nag-start na yung mga gadgets na mag-take over. So si Brick Game, si Game Boy, kami yung naabutan na mga bata nung nag-start ito. Tapos nagtuloy-tuloy na. Ngayon, ang bata ngayon, literal na hindi naglalaro sa labas or hindi lumalabas, pero laging may hawak na gadget. Okay, so ito yung mga characteristics nila. So technically, kami ay malakas sa kumbaga kami yung isipin nyo na lang ganito, kami yung nagpapayaman sa Steam, sa Netflix, kasi kami yung generation na nag-start na or nakaka-afford na bumili niyan, tapos sinishare na lang sa inyo. Kami yung generation na isinasama na lang ito sa aming expenses, kasi naintindihan namin na ito ay advantage na dapat naming makuha, kasi ito ay opportunity na kung kami ay may family, kaya kailangan bilhan namin ng mga Netflix ng ganun, para at least kumbaga nasa uso yung mga namin, yung family namin. Kung may mga anak kami, at least kita rin nila kung ano yung mga nagtitrending online ngayon ng mga series at saka mga movies. Tapos ang concern ng millennials, basically kasi kayo yung generation nyo nag-start na may mangyari, post sa social media. Sa amin nag-start yun. Although ngayon nagmamature na kami, medyo nagbabagal kami maglagay dyan. Pero sa amin nag-start yung may nangyari, post agad. May nangyari, testimonial agad. Sa amin yung nangyari. Sa amin nag-start yun. Nagkakataon lang ngayon, nadala namin yun sa inyo, tapos hindi na namin kayo makontrol kasi nagmamature na nga kami. Tapos, how do we use technology, mga millennials? So, basically kami po ay generation ng on the go, kasi kung mapapansin nyo, mas marami na ang merong laptop compared sa desktop. Tapos kami rin yung mahilig na kahit saan, diba, kumain lang sa Jollibee, nagpipicture pa sa Jollibee, and so on and so forth. Tapos kami po yung lahat ng mga bagong gadgets, kami yung mga pinakaunang version yan, kami ang nakaranas. Kasi pansin nyo, yung sa iPad, yung sa game console, at saka yung dun sa gumagamit ng internet sa phone, at saka yung sa yung way na nag-iiba ang tingin ng tao, depende sa tingin nila sa inyo sa social media. Sa amin nag-start yun. Okay? Tapos basically what happened after dito during generation Y, generation Y ito kasi kasi kami ay millennials. So basically yung internet sa amin nag-start.
kami ay mga elementary students or high school students nung nag-start ito. Kasi nung yung mga Gen X, nag-start yun, may mga trabaho na sila. Kami, nag-start yan. Wala pa kaming, kumbaga nasa bahay pa lang kami, yun lang yung parang tumakbo sa utak namin. Although, ibang-iba yung itsura ng, ibang-iba yung itsura ng internet nung time namin kasi lahat nung naka-website, walang social media. Although, from there, we saw yung advancements niya at saka yung mga possible na mangyari. So, yung sabi ko nga kanina, yung lahat ng mga unang version ng kung anong mga ginagamit nyo ngayon sa amin nag-start. So, ang challenges namin, for obvious reason, ay kami, hindi pa kami yung generation na na konting may mag-status na pinaparinggan kami, galit kami. Hindi pa naman kami ganun. Kumaga medyo indifferent pa rin kami. Pero sa amin nag-start yung kami yung nagbibigay ng mga status na yan, ng mga post na yan. Sa amin siya nag-start. Kaso ngayon umabot sa point na doon sa generation nyo, pagdating sa inyo, may mag-status. Kunwari, nag-post ako ng may konting patama. Kahit hindi naman kayo yun, affected kayo. Kahit halimbawa na may nag-post sa Twitter, ang nakakita 3 follower lang, in-screenshot, sinend sa inyo. Kayo, affected na kayo na pinost kayo doon. Kami, wala kaming pake kasi hindi naman kami pinangalanan eh. Yun yung difference natin. Although, lilinawin ko, sa amin siya nag-start. Yung mga, parang mga, mga tawag dito, mga immature posts sa generation namin yung nag-start. Kaso, hindi naman kami affected din. Kasi ang mindset nga namin dati, wala naman nakakakita. Pero yun yung parang nag-devolve nung sa later generations na may konting mag-post, automatic ramdam ninyo. Okay po, so that will end our lecture 2. So thank you po sa inyong panonood. So I'm hoping na lahat po kayong students, kahit po yung mga irregular, ay masabihan po na mag-see attendance, gawa ng pag ito po ay aking kinompile, meron po tayong deadline dun sa ating compilation. So, make sure po na kayo ay nakapaglagay dyan para dun sa inyong auxiliary grade na 20%. So, I hope to see you Tuesday dun sa 1 AIS 4 and AIS 5. Tapos dun sa 1 AIS 6 at saka sa 1 BS EdSec, SOCSED, tama, yung SOCSED pala, I'm sorry. I will see you this coming Thursday, and also I will be doing a brief discussion on what will proceed moving forward sa ating mga lessons. So hopefully po manood po ulit tayo, or we will see each other again dun sa next lecture. Thank you.